Nako, heto na po mga kabayan, sobrang yabang ni Lacson. Heto na, matindi to. Ang pagbabalik sa Blue Ribbon, Marcoleta Big Pasabog, Jinggoy, humarap na. Aba, yan po mga kabayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan. At eto na nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga, Senator Ping Lacson, aba, sobrang yumabang. Dahil dito po sa kanyang post mga kabayan, explain po natin kung bakit yumabang itong si Senator Ping Lacson. Ayan o, sabi niya po dito, work from jail is not allowed. Ayan mga kabayan Sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba na itong mga majority senators ay talagang makukulong? Alam mo, Senator Ping Lacson, isa lang ang masasabi ko dito, no? Itong mga majority senators ay mas matapang pa kesa po sa iyo, no? Nagtatago nga lang ngayon si Senator Bato, no? Dahil wala naman siyang kaso sa Pilipinas kundi sa ICC. Pero I think kung dito lang yan sa local court natin, hindi po siya matatakot kasi igagalang niya pa rin ang ating judicial system, no? Paano po natin nasabi mga kabayan na mas matapang pa si Senator Jinggoy, si Senator Chis Escudero, Marcoleta, no? Senator Joel Villanueva, Senator Bongo, at Senator Robin Padilla na ngayon ay may mga kinahaharap na kaso, no? Nagawa-gawa ng ombudsman, di ba? Mas matapang po sila sa iyo, Senator Ping Lacson. Bakit hinaharap po nila yung kanilang mga kaso? Ikaw nga, di ba? Local courts mga kabayan, local Supreme Court, no? May kaso ka dito sa Pilipinas noon, nagtago si Lacson, di ba? Ibig sabihin, duwag si Lacson mga kabayan. Mas matapang pa si Senator Jinggoy kasi hinaharap niya yung kanyang mga kaso dito mga kabayan. Whether or not guilty mga karibin natin, at least hinaharap niya dito sa ating bansa, no? Ikaw Senator Ping Lacson, 'di ba? Nagtago ka nga po di ba? Yan po ang naaalala ng karamihan. Ikaw po ay naging pugante, naging fugitive ka rin, 'di ba? Ng ating bansa, hindi po ng ibang bansa. Hindi po ICC kundi dito mismo sa Pilipinas. Kaya masasabi ko talagang, bakit ka ngayon yumayabang? Yung pinagyayabangan mo, mas matapang pa nga sa'yo Diba? Mas matapang pa sa'yo. Ay, nako. Diba? Correct naman. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito, no? Who is he to decide? Is he a judge of the Sandigan Bayan? While case is still in the ombudsman, it remains undecided because the one who will decide is the judge, not by any person who is not a judge. Correct mga kababayan, di ba? Ikaw kuratong huli ka na. Sabi po ni Julius, ayan. Sabi po dito ni Joselito, work from Imburnal, pwede. Kasi ikaw noon, nagtago ka, di ba? Nagtago daw. Hindi lang tayo ang nagsasabi. Marami po ang nagsasabi na itong si Lacson ay nagtago mga kababayan. Umiiwas sa kanyang responsibilidad sa batas, di ba? Kung kaalyado nyo, okay lang, living testimony si Dilima, correct? Kasama ka na din doon, Sabi po ni Rinalina, kasi pag patungo sa iyo Pink Ranger, it's either walk out or tago naman ulit. Ayun na nga. Ito pagdating siguro ng 2028, asahan po natin. For example lang, baka magtago na naman itong si Lacson mga kababayan at hindi na mahanap. Di ba? Tapos sa susunod na eleksyon, tatakbo na naman. Magpabudol na naman kayo pag ito tumakbo ulit, huwag na po tayo magpabudol mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At ito po, no? Senate President Alan Peter Cayetano, sabi niya po dito, we are not para manggulo.
We are not here para dagdagan pa ang problema ng mga Pilipino. Correct. Kasi marami pong nagsasabi mga kabayan na ginugulo na lang ng majority yung impeachment by continuing the investigation of flood control mga kabayan. Teka lang, 'di ba? Tama itong sinasabi dito ni SP Cayetano mga kabayan, no? Na hindi naman panggugulo. Hindi naman po panggugulo ang pag-continue ng investigation sa flood control scandal. Bagkus ito po ay malaking kapakinabangan sa nakakaraming Pilipino. Unang-una, malalaman na po natin kung sino po ang mastermind. Pangalawa, posible po nating makuha kung ano po yung mga ninakaw nila. Ulit, no? Di ba? Malaki na pong malaki na pong tulong yan para sa atin. Ang malaman pa lang, ang maibulgar pa lang mga kabayan kung sino po talaga ang mastermind, malaking tulong na po yan para sa lahat, di ba? Pero sinasabi ng iba, teka lang, lalo na sa House of Representatives, di ba? Teka lang, bakit inuuna nyo yung impeachment, inuuna nyo yung flood control? Bakit kayo natatakot kung wala namang kayong kasalanan, di ba? Bakit kayo matatakot na mag-imbestiga ang flood control kung wala kayong kasalanan? O yan ang tanong dito kay Soto, kay Lacson, kay sino to? Sa House of Representatives, di ba? Si Asedre. Bakit kayo natatakot kung wala kayong kasalanan patungkol po sa flood control? Di ba? Pagdating sa impeachment, ang galing-galing ninyo. Ang galing-galing ninyo. Sabi nyo, accountability. Bakit? Wala po bang accountability? Pag na-solve, pag na-imbestigahan natin, di ba? Yung flood control na yan. I think mas more on accountability pa nga ang makukuha natin diyan sa pagpapanagot, di ba? Sa flood control scandal na yan mga kaubayan. Now, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito, o di mag-resign. Sampal, isa lang please. We're under attack. Sabi po ni Tim. Sabi naman po ni Victoria, di umalis ka dyan kupal kang senador only in the Philippines. Bakit naman gano'n? Siguro ko ito naniniwala itong sila na ginugulo talaga yung Senado mga kaubayan. Pero hindi nila alam kung sino po ang magbe-benefit kapag nagulo ang Senado. Di ba? Sabi po dito, yes, sila daw ang nanggulo. Hindi ko kung paano ginulo ng majority yung Senado. No? Nagpalit lang po ng liderato, sinasabi niyo na ng gulo na. Di ba? Bakit? Gusto niyo po ba ng Sa bagay, no? Masakit pong tanggapin ang pagbabago, mga kaubayan. No? Siguro ko yun po ang nila ngayon Itong mga nagko-comment po, no? Masyado po silang nasaktan sa pagpapalit ng liderato, mga karbi natin. Kasi hindi naman pwedeng maging hindi napalitan yung liderato kung it is not functioning well, di ba? Kung pumapabor na lang sa mga kawatan yung liderato, bakit hindi natin palitan tulad ng ginawa ngayon? Nanggigigil kayo ngayon kasi hindi ninyo hawak sa liig yung liderato ng Senado. First time in the history in the Senate ng Pilipinas na yung Senado ay hindi kayang kumpasan ng administrasyon ng Pangulo, mga kaubayan, no? Which is para sa akin good, no? Kasi hindi naman maganda yung ginagawa ng administrasyon. Pero kung maganda po ang ginagawa ng administrasyon, masasabi natin, oops, you're not doing good, no? You're not doing good itong sa Senado, di ba? Kung against sila, di ba? Sa pamunuan, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? At eto, bago po natin i-play yung video, no? Ito, pasadahan lang natin ito sa Auntie Claire, mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Auntie Claire, sila, mga senador ay dapat na magtrabaho sa taong bayan. Hindi para sa iilang tao lamang. Ayan na naman. Akala ko ba wala kayong pakialam sa Senado? Ang Senado ay may kanyang tungkulin, di ba? Separation of power, mga kaubayan. Tapos ngayon, magaganyan kayo. Di ba? Ganyan yung mga lingwaheng ipaparinig nyo sa taong bayan. So,
totoo naman di ba? Ang mga senador ay nagtatrabaho para sa taong bayan. And that is what the SP, no? Cayetano doing now. Oo, yun po ang ginagawa nila ngayon para sa taong bayan. Okay? Kasi tingnan nyo sino po ang makikinabang sa impeachment, mga kababayan? Diba? Yung mga kalaban lang ni BP Sara sa politika ang makikinabang dyan. Pero sino po ang makikinabang dito sa pag-continue ng investigation ng flood control? Taong bayan po. Kaya tama ka, Claire, no? Taong bayan ang pinagtatrabahuan ng Senado, no? Hindi yung ilang tao lamang. Like, for example, sa impeachment, ilang tao lang pong makikinabang dyan no? Especially the president, no? Sila lang pong makikinabang dyan. Kaya, tama po yan, no? Para sa tao, ituloy po ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee dyan po sa flood control scandal na yan. Alright, eto na po mga kababayan, pasadaan na po natin yung video. Pasok ka. At pipilitin po namin na pasayahin namin ang inyong maghapon kahit na alam naming napakarami po ng problemang kinakaharap po natin, lalong-lalo na po yung pang-economic. Yan, opo. Yan, at saka lahat, napakarami, pati pang-politika dyan. Kabuhayan ng ating mga kababayan. Sen, ano ha? Yun na nga po ang, mainit na issue. Huwag ko nang patagalin, Sen. Ang ating mga kababayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Sen. Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary. So, di ba? Diyan pa lang natin makikita, diyan pa lang mga kabayan, makikita na po natin na mas matapang itong si Senator Jinggoy kaysa po dito kay Senator Ping Lacson. Kasi sabi nga ng iba, si Senator Ping Lacson ay nagtago sa imbrunal nang mayroon po siyang kaso dito sa Pilipinas, mga kabayan. Pero itong si Senator Jinggoy, mga kabayan, di ba kahapon po ay pinakita ko yung mga kaso po, no, na ipanalo ni Senator Jinggoy, no? O meron po siyang yung huweting, no, 2001. Tapos meron pang pork barrel, no, 2016. Tapos 2026 mga kabayan, ngayon naman pending. Yung dalawa po acquitted po siya mga kabayan. Yung ngayon po ay pending pa. Napakatapang po ni Senator Jinggoy. Unlike, no, dito po sa nayupak na napakadaldal nating senador na si Ping Lacson, nagtatago naman kung siya ay huhulihin na. Nako po. Liberty. Opo. Yan naman kanyang ginawa ngayong hapon. Dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta roon at magpiyansa ka na. Sapagkat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, Sen, ang balita kanina ay plunder case. Kapag plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen. pala. Ito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Di ba ibang division po? Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Oho. Ayun. So, isa hong malinaw kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay itong kaso niya na may kinalaman sa graft, Sen. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder, kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest, nakagaya nga ng nangyaring hapon na ito, baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon biglang naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada
na ang sabi nga ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama Ganun niyo po nga. sa majority. Napansin nyo rin yata. Yes po. Marami Hindi nakapunta lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo, oo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron mo ba? Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na Pressure? Ano ba? pressure ni Yeah. Senador Jinggoy Yun. hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ano, Yan. ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya Nako. doon sa 13. Ayun. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, Sorry, no, wala. napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Takbo, ay mabigat. Mabigat. Nga yan. Oh. Nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, Oo. magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Nako. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Nako. Opo. Di ba? Oho. Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Oho. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako, nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo, ang Grabe yung pasabog na yun. Araw-araw kinakausap. Bumaligtad ka. So ayan mga kababayan, no, talagang puspusan po ang kanilang ginagawa. Para lang may bumaligtad dito sa Brave 13 natin mga kababayan. Pero saludo po tayo, palakpakan po natin si Senator Jinggoy sa kanya pong paninindigan mga kababayan. No? Sa bagay, kung grabe po kasi yung pressure na ginaano nila kay Jinggoy, no? Kaliwat ka ng kaso. Ganito pala ang politika, no? Kapag hindi mo makuha sa santong dasalan, sa santong paspasan ka aatakihin ng mga hinayupak na ito. Ang dumi naman ng pag-ano nila. Ang dumi ng mga galawan nila, hindi patas, no? Kung lumaban. Ganun po talaga mga karbo natin pag gustong-gusto nilang pigilan yung pag-imbestiga, no? Dito po sa flood control scandal, mga kababayan. Kasi nga po, base po sa mga reports, no, itong si Soto ay nakatanggap ng maleta, itong si Erwin Tulfo ay nakatanggap ng maleta. Wala pang report mga kababayan, pero malay natin, no, ito pa lang si Lacson ay nakatanggap din ng maleta, pero wala pa pong mga reports na ganyan patungkol kay Lacson. Ang kino-confirm lang ng 18 Marines ay si Soto at si Erwin Tulfo. Ayan na. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.